The fourth word. From noon onward, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. And about 3 o'clock, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Naranasan na ba ninyo makinig sa isang patay? Naranasan na ba ninyo makinig sa isang patay? Alam niyo mga kapatid, isang Sabado ng umaga, natuto ako makinig sa isang patay. Ang pangalan niya po ay Joseph Sep Ubalde. Siya po yung journalist na nakitang patay sa loob ng kanyang hotel room earlier this month. Nakinig po ako sa kanya kasi pinlay ko sa YouTube yung kanyang 36-minute video about his decades-long struggle with depression. At ito ay inilathala 4 na araw pagkatapos siyang matagpuang patay. Si Sep, matalino, UP graduate, at ang kurso niya ay journalism. Hindi lang yon. Nakakuha pa siya ng Certificate on Online Journalism sa Berlin, Germany. Tisoy. Gwapo. May dimples din. In fact, he was chosen as one of the top 10 cutest TV newsmen noong taong 2012. Hindi po ako si Sep. Si Father JK po ako. At 33 years old, Sep was at the peak of his career. He is a columnist, tapos content manager ng isa sa mga TV networks dito sa Pilipinas. Pero alam niyo po ba, sa video na napanood ko, Sep labeled himself as a master at pretending. Sabi niya, at the outside, hindi malalaman ng tao na meron pala siyang depression. Kasi, sa totoo lang, mapapansin ng lahat, ng mga kaibigan niya, ng mga kasamahan niya sa trabaho, na siya ay masaya. Very well composed and confident. Pero, ayon kay Sep, reality bites. The facade crumbles the moment na siya na lang ang mag-isa. When you are all by yourself, when you are all alone. Pero alam nyo, what struck me was Sep's deepest longing. At ito po ay binahagi niya sa video na yon. Simple lang naman ang gusto ni Sep. Sabi niya, I wish to have friends who have more than willing to call me and be with me, especially during ungodly hours, when the pangs of depression are attacking. At mga kaibigan, mga tao na kung saan ay i-acknowledge
yung pain of depression as legitimate, as not imaginary. Mga kapatid, salamat kay Sep. Salamat at natuto ako makinig sa kanya nung araw na yon. Kasi ang kanyang kwento ay isa lamang patunay na maraming kabataan, maraming millennials, marami sa atin ay malungkot. At pakiramdam nila, wala silang taong makakausap. Walang tunay na kaibigan. Walang taong handang makinig at maging kakampi sa buhay. Wala silang mapagkakatiwalaan. Mga kapatid, ganito rin po ang pakiramdam ng ating Panginoon habang nakabayubay siya sa krus. Friends, today, Jesus' loud and piercing cry remains relevant. My God, why have you forsaken me? My God, why have you forsaken me? Friends, in other words, on the cross, Jesus, the God-man, experienced the pain of being abandoned, the pain of being alone. Sa krus, mga kapatid, naranasan ni Jesus ang matinding kalungkutan at ang pakiramdam na walang kakampi sa buhay. Sa krus, naranasan ni Jesus ang sakit dulot ng pagtataksil ng kanyang mga kaibigan. At higit sa lahat, ang pakiramdam na pinababayaan siya ng Diyos Ama. Pakiramdam na walang Diyos sa buhay na ito. Mga kapatid, sana pagkatapos nitong activity na ito, meron lang kong gustong hihilingin sa inyo, na sana lahat po kayo dito pumunta sa St. Paul's Superstore. Pumunta po kayo sa St. Paul's Superstore. Hindi po yan pilgrim site, by the way. Pero gusto ko sana, bilang isang marketing manager, bilang isang manager din ng bookstore namin. Ang St. Paul's Superstore po ay yan po ang main store, main branch ng St. Paul's Bookstores dito sa Pilipinas. May tatlong activity lang. Meron akong tatlong ihihilingin ulit sa inyo. Una, pagpasok nyo ng St. Paul's Superstore, syempre kailangan nyong bumili. Bumili kayo. Kasi ang proceeds po niyan ay pupunta sa pag-aaral at pagkain ng aming mga seminarista. Nakakaawa na nga po sila kasi kung titingnan nyo po, nangangayat na po ang karamihan sa kanila. Pangalawa, pagkatapos yung bumili, syempre kailangan yung magbayad. Magbayad kayo. Huwag niyong kalimutan magbayad. Kasalanan po yan. Pangatlo, bumili na kayo. Nagbayad kayo. Pangatlo, pinaka-importante sa lahat, manalamin po kayo. Manalamin po kayo. Seryoso ako. Pag nasa St. Paul's Superstore po kayo, manalamin kayo. Kasi po, before you reach the store's cashier, you will find a special mirror. Ang tanong, Father, paano naging special mirror yan? Ano ang special sa mirror na yan?
Kasi po, ang manalamin sa mirror na yan ay lalong magiging maganda o lalong magiging gwapo. Gusto nyo? Bakit lalong magiging maganda o lalong magiging gwapo? Kasi habang kayo ay nananalamin, mababasa po ninyo sa bandang ibaba ng salamin ang mga salitang ito. Jesus died for you. Jesus died for you. Jesus died for us because of love. Jesus died for us because of love. Mga salitang nagpapaalala sa atin na tayo ay mabuti dahil sa araw na ito, sa araw ng Biyernes Santo, buong pusong tinanggap ng Panginoon ang paghihirap, ang sakit, at ang kamatayan sa krus dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya mga kapatid, sa krus, pinabayaang mamatay ng Diyos Ama si Jesus upang tayo'y magkaroon ng panibagong buhay. On the cross, God had temporarily abandoned Jesus so that we will never be forgotten by Him. On the cross, God had forsaken temporarily His beloved Son in order that we will never be forsaken. I am now a 5-year-old Pauline priest. Yay, nakalimang taon na ako. Next month, I will celebrate my 6th sacerdotal anniversary. Whew. I am happy, no doubt about it. I also love working in our Pauline apostolate, and I enjoy serving in my ministry. However, my dear friends, I could not deny the reality that every priest must face, must endure in his life. Naka-assign po ako dito sa Makati Community. Hindi lang po ako sigurado sa numero, pero higit kami mga 50 po dyan na nakatira. Kasama na po yung mga theologians namin, yung mga seminarista. I have a big community. Pero may mga pagkakataon po that I find myself alone. I am happy with my religious family. Ang dami po namin. 10 po kami sa Pauline family. Hindi po kasi natuto si Blessed James Alberione na gumamit ng mga artificial means. Kaya 10 talaga ang kanyang mga anak. I have a very big religious family, but from time to time, especially during special occasions, I also long to be with my parents and my siblings. May mga pagkakataon din na naghahanap po ako ng kausap. Isang tunay na kaibigan na pwedeng tagapakinig ng aking mga hinaing at masabihan man lang ng aking mga mumunting na tamong tagumpay. Friends, bilang isang batang pari, ilang beses ko rin pong ginawang dasal sa loob ng aming kapilya ang mga salita ng ating Panginoon. My God, why have you forsaken me?
Subalit, kapag ganito po yung aking mga dasal, kapag ito po yung aking dasal, madalas, lalo akong nakakaramdam ng inis. Dahil wala akong klarong naririnig na sagot sa ating Diyos. Minsan nga pakiramdam ko, lalo pang nagiging malabo ang lahat. Pero tandaan ho natin ito. Tandaan ho natin ito, ang Diyos ay hindi pabaya. Siya ay awa. Ang Diyos ay hindi paasa. Siya ay pag-asa. He always provides light when I'm in the darkest moment of my prayer life. At kapag nasa chapel po ako namin, dalawang bagay lang naman po ang nagsisilbing sagot ng Diyos sa aking panalangin. Dalawang bagay lang. Una, ang patay na katawan ng kanyang anak na si Jesus na nakabayubay sa krus. Pangalawa, ang mga salitang nakaukit sa bandang itaas ng aming tabernakulo. At yun po ang kinanta kanina. Huwag kang mangamba. Hindi ka nag-iisa. Minamahal kita. Fear not, I am with you. Friends, mga kasambuhay, today God is dead. But He is speaking to us with much love. He is telling us, we are never alone in our most fearful situation. Never alone in our most darkest moment. Never alone in the midst of our pain and suffering. Brothers and sisters, when we feel most alone, the truth and reality is that we are not. God is with us. God is with us. Naranasan na ba ninyong makinig sa patay? Naranasan na ba ninyong makinig sa patay? Mga kapatid, sa araw na ito, pakinggan natin ang patay na Jesus sa krus. Pakinggan natin ang patay na Jesus sa krus. Sana maririnig natin siya. Sana maririnig natin siya. At kung naririnig natin siya, naway lalo tayong magtiwala sa Kanya. Amen.